that it may be. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Father, thank you for your word. Salamat po, Panginoon. Ang iyong salita ay tunay na mas matalas pa kaysa sa two-edged sword. Isang espada na dalawa ang talim, magkabila ay talim, na nakaka-penetrate kahit na sa pinaka-sentro ng aming mga buto, the bone marrow. Ibig sabihin, kaya niyang i-penetrate ang aming mga puso, Panginoon. Especially mga puso na sobrang tigas, kalos, may kalyo. Panginoon, salamat ng inyong salita ay tunay na nakakapagpabago. Tunay na nagbabago sa isang pangit na pag-uugali, pangit na pagkatao. Kaya, Panginoon, salamat po na patuloy ka pong nagre-remind, patuloy kang nagpapaalala sa amin na inyong mga hinirang, inyong pinili, na dapat, Panginoon, ang aming mga buhay ay maiayon sa inyong kalooban, sa inyong divine and ordained will, O God. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo ang aming mga buhay, ang aming mga sarili, ang aming mga puso, na ikaw ang aming sundin at hindi ang aming mga nais at gusto sa aming mga buhay. Panginoon, nawa, tulungan niyo rin po na makakalimutan namin ang mga nagdaan sa aming mga buhay kung saan kami ay tunay na naging alipin ng kasalanan. At sa ngayon, Panginoon, sa aming pagharap sa isang bago at napakagandang buhay na inyong pinagkaloob sa amin. Dahil kay Kristo Jesus na siyang nagligtas sa amin, nawa ay tunay na masundan namin ang inyong kalooban para sa amin. Salamat po. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming panambahan sa umagang ito. Patuloy niyo pong i-bless kahit na po ang aming mga kapatid sa umagang ito. Naway buksan ninyo ang aming mga puso at ang aming mga tainga, our spiritual eyes, our spiritual heart and ears, O God. May you open it so that your word will penetrate our lives and transform us in the likeness of our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon. We bless you. We glorify you, O God. We praise you. This we ask. Our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Let us now be seated. Buksan natin. Last Sunday, tayo po yung nagsimula na sa Romans chapter 6. Ang ating mensahe ay pinamagatang The Believer's Sanctification. Tayo nasa part 2. The Believer's Sanctification. Babasahin ko muna. Parang meron tayong guide sa ating mensahe, pagbibigay mensahe mamaya. Chapter 6, Romans chapter 6, verse 1 up to 10. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it?
Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over Him. For the death He died to sin once for all. But the life He lives to God. Blessed be the reading of His Word. And again, last Sunday, nag-start na tayo sa ating pag-aaral patungkol sa sanctification of the believer. At nalaman natin na ang mga panimulang salita na mababasa natin sa chapter 6 ay series of questions. Napansin niyo ba? Series of questions na kung titignan niyo ulit yung chapter 6. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Then, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? So those are questions. But Paul asked these questions hindi dahil hindi niya alam yung sagot, kundi ito ay upang itikom yung mga bibig ng kanyang mga critics. Alam niya na beforehand pa lang na ang kanyang mga detractors ay nag-iisip na ng ganito, na yung mga antagonists, yung mga kontrabida sa chapter 5 verse 20. Kung titignan ninyo yung chapter 5 verse 20, sabi niya, now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. Where sin increased, grace abounded all the more. Hindi kasi ito matanggap ng mga Jews. At akusahan nila si Pablo dito na nagtuturo ng antinomianism. Ibig sabihin ng antinomianism, isang katuruan na walang law. Ibig sabihin, you're free to do what you want to do. There's freedom. Nagiging freedom. Yung tinatawag na libertinism. May liberty sa lahat ng mga isang paniniwala na wala ng kautosang moral na inaasahan daw ang Diyos para sa mga Kristiyano na dapat nilang sundin. Ibig sabihin, inabolish nila yung moral law. Dahil dahil ang kailangan ay sundin yung utos. So that's antinomianism. Walang law. Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ang salita ng Diyos, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalo sumagana ang biyaya ng Diyos? At ang sagot ay makikita sa verse 2a. Titignan natin, sinagot niya ito sa verse 2a. Anong sagot niya? Hindi. Sabi niya, hindi maaari. May it never be. God forbid. Sabi niya gano'n. Sa Greek, may genoito. Sabi ng Oxford Dictionary, this is used often to show that one finds a suggestion or idea completely ridiculous or unwelcome. So ridiculous, completely ridiculous.
Yung katanungan, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong sumagana ang biyaya ng Diyos? That's ridiculous and very unwelcome. It is a direct and strong dismissal of the implication of the question. No? Strong dismissal. Dinidismiss yung case na ganito. It is a direct, strong dismissal of the implication of the question. Hindi pwede yan, parang ito. Hindi pwede yan. Para mas mag-abound yung grace. Ang sagot nasa verse 2b. Sabi niya, hindi. Sa 2a, hindi. May ginuwito. God forbid. Bakit? Dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Or principles. Or alituntunin na sumusuporta sa kanyang sinabi sa verse 2 na ang isang patay na sa kasalanan ay di na mamumuhay pa sa pagkakasala. Once we are born again, once we are regenerated, we are dead sa ating mga kasalanan. At para masuportahan ni Paul yung kanyang sinabi, sa verse 2, nagbigay siya ng 4 principles. Number 1, natakil natin yung dalawa last Sunday. Number 1, we are baptized into Christ Jesus. That's number 1. Bakit ang isang patay na sa kasalanan hindi na dapat mamuhay sa pagkakasala? Why? Because we are baptized into Christ Jesus. Yung baptized, we are immersed. We are in union with Christ Jesus. Nakiisa na tayo kay Kristo Jesus. Ang sagot niya, makikita natin sa verse 3a. Anong sabi ng verse 3a? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus? Sabi niya, all of us have been baptized into Christ Jesus. Tayo ay binautismo na kay Kristo Jesus. At nangangahulugan ito, nakasama na tayo sa kanyang kamatayan. Pag sinabing we are baptized into Christ Jesus, we are baptized, we are in union with His death on the cross. Now, ang bautismo dito, para magkaroon lang tayo ng very clear na understanding, ang bautismo dito hindi tumutukoy sa bautismo sa tubig. Ginamit ni Paul yung word na baptism, not in a sense para i-explain yung baptism or water baptism, kundi isa itong pagdideklara, isang declaration na tayo'y in union with Christ sa kanyang death, burial, and resurrection. This is a declaration nung sinabi niyang you are baptized in Christ or binautismo na kayo to sin. Ito yung principle number 2. Yung principle number 1, sabi ni Paul, you are baptized in Christ Jesus. At ang pangalawa na principle, dahil bautismado tayo kay Kristo Jesus, na bautisman tayo kay Kristo Jesus, tayo kasama na rin namatay, inilibing dahil sa kanyang kamatayan sa cross. No? That's the second principle. Inilibing na rin ang kasalanan natin. Ibig sabihin, binura na. No? Kinalimutan na as far as the east is from the west. Yun sabi ng Old Testament. Our sins will be kakalimutan ng Diyos as i-erase ng Diyos. Hindi niya na aalalahanin as far as the east is from the west. Gaano kalayo yun? Pero ba tayong exact na sukat doon? Yung east to west? Wala. Ganun niya kinalimutan yung ating mga kasalanan. Walang limitation. Walang hangganan. Sa bagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin. That should be our life. There is already a newness of life. Sa verse 4, kung titignan niyo yung verse 4, sabi niya ganon, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Sa Magandang Balita, Biblia, o sa Tagalog version, sabi niya, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo, sa verse 5, wait, nag-jump ako.
At kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay dapat na mamuhay sa bagong buhay na ipinagkaloob niya. Our union with Christ breaks the power of indwelling sin. Our union with Christ. So it is very important, brothers and sisters, na malaman natin that we are truly in union, in unity with Christ, in Christ. Kasi kapag hindi ka sigurado na you are truly in Christ, then you will still be living with your sin or in your sin. No? Our union with Christ breaks the power of indwelling sin. Paano? Verse 5 naman ang sasagot dito. Sabi ng verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Kasama ba tayo sa kanyang kamatayan? We're not, sabi natin kanina, we're not dead physically. The believers are not dead physically. But we are dead in relation to our sin. Yun yung death na pinag-uusapan dito. When Christ died on the cross, our sin has been forgiven because He brought that and nailed that on the cross. Para kay Kristo, ang pagkabuhay muli ay nangangahulugan ng isang bagong buhay. Huh? Hindi na siya nalilimitahan ng katawang meron siya noon. Let's be clear with this. That Jesus Christ, is God incarnate. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At hindi yon, ang kanyang pagiging tao hindi naging kakulangan. Or naibsan yung kanyang pagiging Diyos. He is still 100% God, even if He is 100% human. At para kay Kristo, pagkamuhay muli ng alugan ng isang bagong buhay, hindi na siya nalilimitan ng katawang meron siya noon, o yung tinatawag na mortal body. Nakatanggap siya ng walang kamatayang katawan, o naging immortal yung kanyang katawan. Dahil nabuhay na muli, nabubuhay siya ngayon sa ibang uri ng buhay kaysa sa kanyang buhay nung siya nandito pa sa mundong ibabaw sa lupa. Anong tawag doon? Glorified body. Kaya nung siya'y na-resurrect, at napakita siya sa kanyang sa kanyang mga disciples, ano nangyari? Tumagos lang siya sa wall. Hindi na siya dumaan sa pinto. Kumbaga, dire-diretso lang siya sa wall. Kaya nga nagulat ang mga disciples. No? Sa parehong kahulugan naman, dahil ang mga mananampalataya, yun yung kay Jesus Christ. So, tinitingnan natin, ano ba yung glorified body? Ano ba yung death na nangyari kay Jesus Christ at yung resurrection na nangyari sa Kanya? Bakit siya nagkaroon ng glorified body? Ano yung glorified body? So, yun yung in-explain natin na yung kanyang glorified body, hindi na siya nalilimitahan. Wala nang limitasyon. Kahit yung mga material na bagay o yung wall, kaya niya nang tagusin. At ganon, yung mangyayari sa parehong kahulugan dahil ang mga mananampalatay kapwa ng pako sa cross, kasamang inilibing at muling nabuhay, dapat din silang namuhay ng isang bagong uri ng buhay. Yun nga yung sinasabi kanina sa verse 4, newness of life. Bagong buhay na. So, ilan sa namang kata diha, uban ni Kristo, diha sa cross, wala namang kata sala, we claim that, di ba? We're claiming na wala na, our sin has been forgiven, my sin has been forgiven, at hindi na aalalahanin ito ng Diyos. Forgiven, sinner, sabi doon sa mga t-shirt na printed t-shirt na nakikita ko, nababasa ko, forgiven sinner or a sinner, ayan, sinner, may isang pagkakasulat sa t-shirt, a sinner saved by grace.
a sinner saved by grace. So yun yung mga naka-print sa mga nakikita natin sa mga t-shirts or meron forgiven. Forgiven. So yun. So ganito rin dapat yung magiging buhay ng mga pinatawad na, ng mga binago na, ng mga ipinako na kasama ni Kristo. Yung kanilang mga kasalanan na ipinako na, inilibing na, muli na buhay, dapat mamuhay na rin ng isang bagong uri ng buhay. At ang ako. Ang third principle, yun yung first and second. First is we are baptized in Christ. Second is we are baptized, we are in union with His death, burial, and resurrection. Ang third principle, makikita natin sa verses 6 and 7. Sabi ng New American Standard Bible, knowing this, that our old self was crucified with Him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin, for the one who has died is freed from sin. So ang third principle, the body of sin is no longer in control. Sin will never be in control sa atin. Kung titingnan natin, sabi na, knowing this. In other words, you should be well aware. Dapat nating malaman ng lubusan sa Tagalog. So, question, ano ang dapat nating malaman ng lubusan? Hinihimay-himay natin yung verse na ito, verses 6 to 7. So, nung sinabi niya, knowing this, ano yung kailangan nating malaman ng lubusan? Ano yung dapat nating maging well-aware tayo? No? Dapat malaman natin ng lubusan that in Christ, hindi ka na katulad ng dati mong pagkatao. In Christ, bago ka nang nilalang. Kaya nga, di ba, may kantang, I am crucified with Christ, therefore I no longer live. The life I live, sabi niya ganun, is hindi na ako, kundi si Kristo na. Yun yung bagong buhay. Yun yung dapat nating malaman ng lubusan that in Christ, hindi na tayo katulad ng dati nating pagkatao. Meron na tayong bagong buhay, bagong puso, bagong spiritual strength, bagong pag-asa. At marami pang ibang bago. Yung tinatawag, yung sinasabi ng Ephesians chapter 1, na sabi niya, we are blessed, no? With every spiritual blessings in the heavenly places. Hindi yung mga bago, bagong puso, bagong pag-asa, bagong kagalakan, bagong master. Because the old master that you have is sin. Pero nung naibago na si Kristo at isinama niyang ipinako ang ating mga kasalanan dun sa cross sa Kalbaryo, bago na ang ating buhay. At mula noon, hindi na sin ang nagmamaster sa buhay natin, kundi si Kristo na ang bagong master ng ating mga buhay. Nung niligtas tayo ni Kristo, ang ating old self ay kasama na ipako sa cross. Ibig sabihin, pinatay na yung old self natin. Sinira na yung old self natin. Naging scrap na ito. Useless na ito. Yung old nature. Yung old Adamic nature. Ano man ang gawin ng isang tao? Tandaan natin to. Ano man ang gawin ng isang taong unregenerate?
ibig sabihin, hindi born again. Ano man ang kanyang gawin, kung siya'y unregenerate, gaano man ito kabuti or karelihiyoso, nasa ilalim pa rin ito ng kanyang master, which is sin. Maraming mga tao gumagawa ng mabubuting bagay. Tama? Nagsisimba, naglilimos, tumutulong sa kapwa. Maraming charity ang ginagawa. Pero kung hindi ka totoong regenerated by the Holy Spirit, your master will always be sin. Ginagawa mo ito, kahit itong mga mabubuting gawain na ito, but still, under ka sa dominion ng sin. Why? Kasi sabi ng Scripture, we're still slave to sin. Ngunit ang isang mananampalataya ay patay na sa kanyang dating master. Dating master niya ay ang kasalanan. Pinalaya na ni Kristo, kaya wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa kanya. Wala nang kapangyarihan. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo nakagagawa ng kasalanan. Ngunit dapat ang isang Kristiyano wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa kanyang buhay. Si Kristo na kanyang bagong master. Si Kristo na kanyang Lord. Makikita na sa kanya ang isang Christ-like life. Ano yung Christ-like life? May buhay na merong kabanalan. A life, isang buhay na puno ng holiness. Let's look at Galatians chapter 5 verse 24. Galatians 5:24. Sabi ni Paul dito sa Galatians 5:24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Those who belong to Christ, kung tayo po ay nakay Kristo na, yung ating flesh, yung ating passions, fleshly desires, ay kasama pong naipako na doon sa cross, sa Kalbaryo. Colossians chapter 3, verses 9 to 10. Colossians 3, 9 and 10. Anong sabi niya dito? Sabi ni Paul sa mga believers in Colossae, do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its Creator. Sabi niya, do not lie to one another. Huwag kayo magsinungaling sa isa't isa. Bakit? Ano ba yung sinungaling? Yan yung dating practices or practice ng iyong old self. At in-expound pa niya, sinabi pa niya further. Sabi niya, dahil ang iyong lumang pagkatao ay tinanggal na, hinubad na. Sabi niya, kasama doon yung mga old practices mo. At ipinalit at isinuot mo na yung bagong katauhan. The new self which is being renewed in knowledge after the image of the Creator. Ginagawa tayo kahit tulad ng ating Creator na si Jesus Christ. From glory to glory. Hindi naman yung isang pitik lang, parehas sa tayo kay Jesus Christ. No! Ang fulfillment niyan, ultimately, will be in heaven. But dito, sa mundong ito, dahan-dahan tayong pinaprocess. This is sanctification. Kaya if you are in Christ Jesus, you will really have to be sanctified through and through. Hindi naman ibig sabihin ito na fully mature na yung dito sa Colossians 3:9 to 10. Hindi naman ibig sabihin ito na fully mature na yung mga believers in Colossae. Kundi ang ibig sabihin dito ni Pablo na ang bawat mananampalataya, hindi lang yung believers in Colossae, kundi pati ikaw na nananampalataya kay Kristo Jesus ngayon, sa level of maturity mo, you can claim na iyong lumang pagkatao ay nahubad na, hinubad mo na, at pati ang mga gawain nito. You can claim that if you are truly regenerated and born again Christian.
You can declare, you can proclaim that I am a new creation now. The old has gone and the new has come, according to Paul in 2 Corinthians 5:17. Kaya mo na sabihin yun. By the way, that is my life verse, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. Bago na, bago ka na. So kay bago ka naman, wala na sa imuha ang pagpamutbot, wala na sa imuha ang hatred, wala na sa imuha ang mga malaway ng mga huna-huna. Wala na. Wala na sa imuha ang paghimo o gautan. If you are truly regenerated, if you are a new creation, you will love what the Lord loves and you will hate what the Lord hates. In the same way, sinuot niya na yung bagong pagkatao na patuloy na binabago. That's sanctification. Binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad ng kanyang Creator. Then ang verse 7 ay may karagdagang paliwanag dito. At tinitignan natin yung verse 6 and then yung verse 7 kasi yun yung third principle na binigay sa atin ni Paul. No? Yung principle that the body of sin is no longer in control. Wala nang control yung sin sa atin. At yung verse 7 ay mayroong karagdagang paliwanag. At ang sabi ng verse 7 ng justification, kung titignan natin yung verse 7, chapter 6, for one who has died has been set free from sin. Set free from sin. Ibig sabihin, ang justification ng isang believer ay natapos na in the past. We were justified in the past. Subalit ito'y nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Nagpapatuloy, hindi yung justification na. After justification, ano magpapatuloy? Sanctification. Huh? Kaya inseparable yan. First, we will be justified, and then after justification, sanctification follows. Ang justification ng isang believer ay natapos na in the past, subalit ito'y nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. In this present time, habang buhay pa tayo, right after justification, sanctification follows, sabi ko na, parang continuation ng justification, yung sanctification, not in the sense na you're being justified every day. Naintindihan niyo ba ito? Yung sanctification is just like a continuation of the justification, but hindi yung to be justified daily. Ito yung explanation. Ang sanctification ay hindi tungkol sa pagkamit ng salvation. Sanctification doesn't mean that you will be saved from sin, or you will be made righteous, or you will be declared righteous. That's not sanctification, that's justification. Huh? Hindi ito tungkol sa pagkamit ng kaligtasan, kundi ang sanctification ay tungkol sa pamumuhay bilang tugon sa pagbabagong naganap na. At dahil ginastify ka na, may pagbabago na sa iyo, may process ang pagbabago na yon, at yan ay ang tinatawag na sanctification. Kasama dito yung pakikipaglaban sa kasalanan. Our battle against sin, our battle against flesh, against the devil, against the world. Kasama yun. Napakalaki ng battle natin. At yun, nangyayari yun sa sanctification period ng buhay ng isang mananampalataya. Kasama yung pakikipaglaban sa kasalanan at pagbabago ng mga dating gawi at iayon ito. Iayon yung mga lumang gawi, yung mga lumang gawain ng old self, iayon ito according to the will of God. According sa kalooban ng Diyos. I hope you understand that yung sinasabi ng verse 7 na for one who has died has been set free from sin. Wala na'y gahom ang sala sa imo o sa akua na nagatuo kang Kristo Jesus.
ato ang Savior and Lord. Verses 8 to 10 sa ating passage, chapter 6 ng Romans. Ang sabi niya, now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over Him. For the death that He died to sin once for all, but the life that He lives to God. Sabi ng ang salita ng Diyos, para mas maliwanagan tayo, maintindihan natin, at kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Naniniwala tayo. We believe. Ito yung believer. Tinawag kang believer kasi naniniwala ka, nananampalataya ka. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, sabi niya rito, naniniwala tayong mabubuhay sa believers, death to sin, yung kamatayan na mananampalataya sa kasalanan, at ng kanyang bagong buhay kay Kristo Jesus. The death of Christ was a death to sin. The death of Christ was a death to sin. That's the fourth principle. Ang word na if, di ba, papatunay na ito ay totoo. Yung sinabi niya, now, if. Ibig sabihin, itong statement ko before, yung verse 7, this is true. No, pagpapakita niya sa matibay na statement na nagpapatunay na ito ay totoo at mapagkakatiwalaan. Kaya kung titingnan natin yung verse 7, may connection siya sa verse 8. Ano yung verse 7? Ano sabi niya sa verse 7? For one who died with Christ. If we have died with Christ, kaya yun, binibigyan niya ng conclusion na yun. There's a connection from verse 7 to verse 8. Ang assurance na tayong mga mananampalatay mabubuhay din kasama niya ay ultimately magkakaroon ng katuparan sa langit. That's verse 8. Sabi niya, now if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. Saan? We're living sanctified life. Holy living, hagiasmos sanctification. Nakatuon sa holy living, yung passage, yung context ng passage natin, at nagsasuggest dito si Pablo at nagtuturo ng tungkol sa ating pamumuhay Kristiyano. Kaya kung papansinin natin, take note, sabi niya, verse 8, now if we have died with Christ, yung word na with Him, with buhay din tayo kasama ni Kristo. Yun yung ini-emphasize niya dito. Yung pamumuhay natin bilang totoong mga Kristiyano. At ito sinasabi lagi totoong Kristiyano. Meron bang hindi totoong Kristiyano? Marami. Professing Christians. Pero ang sabi ng Scripture, you will know them by their fruit. Makikita natin yung kanilang pamumuhay na ayon nga ba talaga sa kalooban ng Diyos. The believer has now entered into a new sphere of life. Bagong sphere, bagong kapaligiran, bagong surrounding ng buhay. At ang bago na will, take note of this, fully consistent with God's will. Consistent with God's holiness. Dili ka ng Kristiyano karon ugma, dili tayo anak. Dili ka buutan karon unya dautan. No. First to seeing something with clear perception. Pag sinabi natin knowing, ibig sabihin very clear yung perception natin. Very clear yung pagkakakita natin. Malinaw na malinaw, hindi malabo. No? And thus indicates an absolute positive knowledge. Yung sinabi ni Paul, knowing this, ibig sabihin malinaw pa ito sa isang kristal. Malinaw na malinaw. Kaya ito'y paniniwalaan ko. Kaya sabi niya sa verse 8, kung babalikan natin yung verse 8, believers came to believe. Verse 8, yun na yung verse 8. Now, if we have died with Christ, we believe. We believe. Sabi niya. So, sa verse 8, believers came to believe because what? Verse 9 says, they knew.
Why did they believe? Tungod kay they perceive it right, perceive it very clear. That is why they know it. We too shall never die again. We too shall never die again. Yes, our physical body will die, experience death, but our spirit, our soul will never experience the second death. Yes. What to di kong langit with Christ. We have died and been raised with Christ, we too shall never die again. Ang kasalanan na nagpailalim o naglagay sa atin sa kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Dahil wala na itong kapangyarihan kay Kristo. Diba? Sabi niya, verse 9, death no longer has dominion over him. Ang him dyan ni Kristo. Ang climax ng chapter 6 ay makikita sa verse 10. At dito tayo magtatapos. Makikita natin dito yung relasyon ng kamatayan at buhay ni Kristo. Yung relasyon ng kamatayan at buhay ng Messiah. Our Lord and Christ Jesus, our Lord and Savior Jesus Christ. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Verse na ito. Verse 10. Dalawang importante. Hindi lang importante, napaka-importanting katotohanan. This is, parang redundant na nga ako dito eh. Very important truth, no? Na makikita sa verse 10. Number 1, Christ died to sin. Agree? Disagree? Christ died to sin. Si Kristo ay hindi kailanman nagkaroon ng relasyon sa kasalanan like those groups na nagsasabi na kasi Christ died to sin, ibig sabihin makasalanan din daw siya dahil siya ay tao, makasalanan din daw siya. No. Si Kristo ay hindi kailanman nagkaroon ng relasyon sa kasalanan gaya ng tao. Kahit na siya naging 100% man, wala siyang relasyon sa kasalanan. Wala siyang kasalanan at kailanman ay hindi nagkasala kahit nakatiting. Kaya nagtataka siguro tayo bakit nasabi ni Paul ito? Ibig sabihin, may kasalanan si Jesus Christ? Wala. Sabi ko nga kanina, wala siyang relasyon in any way sa kasalanan. Dahil hindi siya nagkasala kailanman kahit na konti. Wala siyang kasalanan. So, ano itong sinabi ni Paul na Christ died to sin at ginawa pa natin dalawang napaka-importanting katotohanan na makikita sa verse 10. Number 1 is Christ died to sin. Dapat malaman natin ito. Dapat mag-grasp natin ito ng maayos. No? First, Christ died to sin. At gusto kong ipa-post sa inyo, si Kristo hindi kailanman nagkaroon ng relasyon sa kasalanan. Wala siyang kasalanan. Kailanman hindi siya nagkasala ni katiting. Dapat mag-sink in yan sa puso at isipan natin. Wala siyang kasalanan kahit na siya naging tao. Wala siyang bahid ng kahit na anong kasalanan. So, paano isang walang kasalanan ay mamatay sa kasalanan? Hindi naman yung sulit natin. So, kung wala siyang kasalanan, paano siya namatay sa kasalanan? Sabi ng MacArthur Study Bible, dalawang bagay. MacArthur Study Bible says, Christ died to sin in two senses. First, in regard to sin penalty. Namatay siya sa kasalanan para bayaran yung penalty. He met its legal demands upon the sinner. So, hindi siya ang sinner, kundi tayo. And He's paying for the penalty of our sins. When we died in Christ, ibo kinabuhi na ito, iyang ibang ko. Ipasaylutan niya sa atong mga sala. O, namatay siya tungod sa atong mga sala. That's the first one. He died, Christ died to sin in regard to sin penalty. Second, He died to sin in regard to sin power. Ganiha ang penalty, ang kabayaran. Now, ang ikaduha is power. May power ba ang sin? Yes, meron. Namatay
namatay siya para eliminate ang power of sin. So, ang ibig sabihin pala, si Kristo ay namatay hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan. Eh, wala nga siyang kasalanan. Sabi ni Hebrews 4:15, yung last part ng verse 15 ng Hebrews chapter 4, sabi niya, yet without sin. Tingnan natin yung Hebrews 4. Hebrews chapter 4, verse 15. Verse 15 ng Hebrews 4. Sabi niya rito, for we do not have a high priest, that's Christ Jesus, who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted for the sins of all those who trust in Him. Katulang mga nagsalig kung nagatuo kaniya, ang mga sala at mga tawhan nga nagatuo kang Kristo Jesus, maura po ito ang gipa walang bisa. Ang gi-eliminate, ang gipakamatya niya. In Him, Jesus Christ, to be seen, who knew no sin, so that in Him, in Christ, we might become the righteousness of God. In Christ, mahimot ang righteousness sa Diyos. Pero kung dili ka connected kay Jesus Christ, then there will be no righteousness. Ano sabi ng Rock of Ages? Ito yung kanyang ito yung kanyang lyrics. Ang ganda ng pagkakasabi dito ng kantang ito. Sabi niya, verse 1 lang, Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in Thee, in Christ. Let the water and the blood from Thy wounded side which flowed be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Kaya, no? Be of sin, but to sin power. That's the double cure that the death of Christ brought and brings to us. Dapat mag-rejoice tayo. Be of sin, the double cure. Save from wrath and make me pure. Sin once for all. Kausa lang. Victorious siya once and for all. Hindi na siya kailangan ulit-ulitin pa. Hindi katulad sa mosaiklo na kailangan ng sacrifice daily, paulit-ulit. Diba? Sa life ng mga Israelites, sa mosaiklo, sa sacrifice sila daily. For sacrifices daily. First for his own sins and then for those of the people, since he did this once for all when he offered up himself. So hindi niya na kailangan ulit-ulitin pa yung sacrifice sa cross. Kaya nakakalungkot na may mga tao na ginagawa yung pagpapapako sa cross para daw tanggalin or para maibsan or mabawasan yung kanilang kasalanan kung hindi man matanggal lahat yung kanilang kasalanan. That's unbiblical, purely unbiblical. Yung mga passion, diba? Grabe ko ana sa una ba? Pag-abot sa mahal na adlaw, pagbaktas ni Dikag Novaliches hangtod gruto sa San Jose del Monte, Bulacan. Pagkasod na namo. Pagkahuman mo dito sa gruto, kaya ang gruto na ama sa tungkong mangga. Nana. Isa'y naka-experience na magpasyon. Ha? 24 hours na siya. No? Pagpuli-puli og kanta. Puli-puli, way tulganay. Habi na ako, okay to. Habi na ako, mga yuto siya. Habi na ako, babawasan ako ang sala ato. Dili ay. No? All when he offered up himself. Hebrews 9 verse 12. Dire-diretso lang tayo. Kanina nasa chapter 7 tayo ng Hebrews, ngayon chapter
verse 12. Hebrews 9 verse 12, ang sabi ng writer ng book of Hebrews, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Once for all, isulod siya sa Holy of Holies as our high priest. Ang high priest kaniadto sa Israel, musulod once a year. Pero before siya makasulod, kinahanglan muna siya mag-sacrifice para sa kanya sariling kasalanan. Kasi kung hindi siya mag-sacrifice ang burnt offering para sa kanyang kasalanan, pag pumasok siya sa Holy of Holies, patyon siya sa Diyos. Pero si Jesus Christ, because He has no sin, wala siya sa gamay nga sala, dire-diretso siya nga nisulod sa Holy of Holies. Holy of Holies. And thus securing us an eternal redemption. Eternal redemption secured. Hebrews chapter 10 verse 10. Last verse na akong ibilin sa tuwang tanan. Hebrews 10 verse 10. And by that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So yung mga word na once for all, hindi na kailangan ulit-ulitin niya. Pero bakit inulit-ulit ito sa Book of Hebrews? Para malaman natin, para yung ating faith mas lalong tumibay. Once and for all, Christ died for my sin, and now I live in Christ. I live with Christ, and my sins have been forgiven. I am a sinner saved by grace. Once for all, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. So dapat ang magiging buhay natin ngayon, katulad na ng sinasabi ng last part ng verse 10. Romans 6 verse 10. Sorry. Yung last part dyan. Ano yung sinasabi ng last part ng verse 10? Sabi niya, but the life he lives to God. That's your life now. Ang iyong mga kinabuhi karon nahiuyon sa kabubuton sa Diyos. Are you living a holy life? Yun yung panawagan sa atin. The life that he lives to God. And so for us Christians, dapat ito rin yung ating i-declare. The life that I live to God. Even our Lord Jesus Christ, nakita natin na sumunod siya sa kanyang Ama na sa langit. How much more tayo na hindi mag-submit sa kanyang word. I hope and I pray that we are truly Christians saved or sinners saved by grace. Grace that is in Christ Jesus. Lord, tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon. Help us because by our own strength, hindi po namin kaya ito. So, tulungan niyo po kaming lahat na sa pamamagitan ng pananampalataya by faith alone ay maintindihan namin ang proseso ng sanctification. The process of sanctification.
na kung mayroon mang mahirap intindihin dito ay matutunawa kaming ipagkatiwala ito sa inyong soberanong kalooban. That we will trust in your sovereign will. Nawa ay maging submissive kaming lahat sa iyong kalooban, Panginoon, at sundin ang iyong nais para sa aming mga buhay. Lagi po nawa ninyong ipaalala sa amin na kami ay patay na sa kasalanan. We are dead to sin. At dahil dyan ay hindi na kami dapat pang mabuhay sa pagkakasala. Na kami nabautiswa na kay Kristo at kasama niya nang namatay, inilibing, at kasama niya rin mabubuhay o nabuhay ayon sa kalooban ng Amang nasa langit. At dahil wala ng kapangyarihan sa amin ang kasalanan, hindi na kami makikinig sa mga udyok at mga tentasyon ito sa aming buhay, Panginoon. Help us, O Holy Spirit. Help us, O Jesus. Tulungan niyo po kami at naway patuloy po kayong kumilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Panginoon. Paawa po kayo sa amin. Patnubayan at ingatan niyo nawa kaming lahat at pagkalooban ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Gayon din, O God, hinihiling namin sa inyo amang makapangyarihan sa lahat na pagkalooban ninyo ng kagalingan ang aming mga katawang nakakaranas ng panghihina at sakit. Pati na rin po ang aming mga kapatid sa pananampalataya sa buong mundo. Lalong-lalo na po ang mga persecuted, imprisoned, and disgraced. May you keep them, O God. Embrace them. Let them know that the body of Christ is here, and we are the body of Christ, and we pray for them, O God. Naway marinig nila, maramdaman nila, ma-feel nila, Panginoon, that we are so concerned also for them. That is why we uphold them in prayers. Pagpalain niyo rin po ang aming mga kapatid na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at lindol, Panginoon, especially sa Visayas at sa Luzon. Nawa ay ma-provide po ang kanilang mga pangangailangan. Nawa ay pag-isahin niyo po at pagbuklurin kaming lahat sa iisang pag-asa, iisang kagalakan, iisang goal and purpose. And that is to honor you and to glorify you alone in our life. Bigyan kayo ng pinakamataas na pagkilala. Bigyan kayo ng pinakamataas na pasasalamat, pinakamataas na papuri, at pinakamataas na kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Lahat ng ito ay dinadalangin namin. Hinihiling namin na may pagpapakumbaba sa aming mga puso sa pangalan ng aming butihing Master, Lord, and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Let us all rise. Tayo po tumayo. Amen.